Detalye sa paghatol ng guilty at pagsuspend ng LTO kay Yana Motovlog dahil sa viral issue noon. Motovlogger na si Yana, hinatulang guilty of 2 offenses ng LTO. Ito ang buong istorya. Binigyang hatol na ng Land Transportation Office o LTO nitong Miyerkules ang nagtrending na motovlogger na si Yana ng guilty of 2 offenses. Nanguna sa nagbigay ng opisyal na pahayag ang LTO chief at sinabing ang nasabing motovlogger na nagngangalang Yana ay nagkaroon ng multa na 5,000 pesos. Dahil na sa paggamit niya ng motorsiklo na walang side mirror at multang 2,000 pesos dahil nasa reckless driving nito. Sa opisyal na pahayag ng LTO, her driver's license was also suspended until such time that she complied with the order of the LTO to surrender the motorcycle she used during the viral road rage incident, which she admitted to be not hers. All law enforcement officers were also directed to apprehend Yana Motovlog if in case she is found driving on public roads, until such time that the suspension on her driver's license is lifted. Malinaw na sinabi sa pahayag ng LTO na pati ang lisensya niya ay suspendido hanggat hindi niya iso-surrender ang kanyang gamit na motorsiklo nang mag-viral ito. Inihayag kasi ng kampo ni Yana na hindi sa kanya ang motorsiklong ginamit niya nang masangkot siya sa road rage. Sinuspinde rin at kinumpiska ang license plate number ng motorsiklong nakapangalan sa kanya. Idiniin pa ng LTO na sa 7-page decision na hatol nila laban na kay motovlogger Yana, ang lahat ng offense na ginawa niya ay kuhang-kuha at saklaw sa viral video. Pinunto nila ang pagmaniobra niya habang nag-overtake siya sa pick-up, gayon din ang hindi paggamit ng side mirror. Samantalang absuelto naman si Yana sa pangatlong kasong kinaharap niya, dahil hindi nga ang pangalan niya ang nakarehistro sa ginamit niyang motorsiklo. Kung matatandaan, mainit na pinag-usapan online ang pagtrending ng insidenteng kinasangkutan ng motovlogger na si Yana. Nagsimula ang confrontation niya sa nakaalitang driver ng pickup truck habang nasa biyahe siya pa Zambales. Marami sa mga netizens ang nagalit noon sa inasal niya sa nakaalitang driver. Dahil sa hatol na ibinigay sa kanya ng LTO ngayon, bukal sa kanyang kalooban at tinanggap ang nasabing hatol. Naglabas naman siya ng eksklusibong mensahe na ipinadala niya sa GMA at pahayag niya, "I accept the sanction imposed, even in the absence of substantial evidence directly proving fault on my end. It's worth noting that this involved a trail bike. I hope this opens up further clarification on where law enforcement begins and where it ends." Nagkaroon din ng pagdinig noon ng LTO kaugnay na sa kaso ni Yana. Ngunit hindi ito dumalo. May sagot naman siya tungkol dito, aniya. That said, I've chosen not to contest the decision not because I agree with the process, but because I value moving forward with integrity over prolonging noise. If there's a silver lining, it's this: the LTO has shown it can pay attention. Pinunto pa niya na sana ay tignan din ng LTO ang kaayusan at tunay na pagkompromiso sa usaping public safety. Giit niya ang ilang problema sa kalsada tulad ng unregulated, overloaded trucks sa provincial highways, mga sasakyang iligal na nakapark at nakaharang sa mga emergency lane, kawalan ng pedestrian infrastructure sa mga high-risk zone, mga walang markang road hazards, problema sa mga manhole at ang isyu sa mga motoristang nakakabiyahe ng walang lisensya. Natatandaang humingi na siya ng sorry noon sa nakaalitang driver ng pick-up at ang pagpapadala niya ng apology letter sa LTO matapos na hindi siya sumipot sa pagdinig kamakailan. Sa kanyang apology letter, pahayag niya, "Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na lang ng personal sa show cause order ng LTO. Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparusahan na maaaring ipataw sa akin ng inyong ahensya." Dismayado naman ang driver ng pick-up na si Jimmy Pascua sa hindi pagsipot ni Yana sa pagdinig. Dahilan ito pang ipagpatuloy niya ang pagsampa ng kaso laban kay Yana sa pahayag ng driver. Hindi naman po sincere, yung ano nila, sorry, itutuloy ko na lang yung kaso.
Pahayag ng driver na matapos ang insidente ay naapektuhan umano ang pamilya niya dahil nasa pag-viral ng alitan nila sa kalsada, aniya. Hindi na po ako makalabas gaano, gabi-gabi na lang umuuwi para makaiwas sa mga tao. Nagtatrabaho lang po ako, hindi po ako mayaman. Kalakip sa 7-page desisyon ng LTO, inilarawan nilang disrespectful umano ang ginawa ng motovlogger sa hindi pagdalo niya sa pagdinig. This non-compliance not only violates the instructions mandated by this office but also demonstrates outright disrespect for established legal procedures and regulatory enforcement. The failure to appear as ordered underscores a lack of regard for due process, accountability, and the authority vested in this office. Una nang inihayag ng LTO na tuloy pa rin ang administratibong kasong isinampa ng driver laban na kay Yana. Sa kabila pa man ang apology letter na ipinadala nito, kaya ngayon ay found guilty na nga siya. Ang pasyang ibinigay umano ng ahensya nila ay patunay lamang na walang kinikilingan ang batas. Ang lady motovlogger na si Yana nga ay hindi nakalusot at napatunayang guilty sa aksyon niya sa nasabing insidente. Nasiyahan naman ng mga netizens sa desisyong inilabas ng LTO. Anila na nararapat lamang na masampulan ito dahil nasa pangmamaliit niya sa ibang tao, komento nila. Bakit nga ba? You tell me. Congratulations, nasampulan din. Ang angas kasi, ngayon tuloy guilty. May iba naman na hindi satisfied sa hatol ng LTO laban kay Yana, komento pa nila. Suspended lang, dapat revoke na. Di maganda yung ganyan attitude sa kalsada. Medyo magaan kung suspended lang, di naman kaya i-revoke ng LTO ang license niya. 5K, 2K na multa at suspension lang? Diyos ko, maning-mani lang sa kanya yan, baka tinawanan pa niya yung hatol sa kanya. Hay Pinas. Kaya ang daming kamote walang pangil ang batas. Dapat revoke ang lisensya para mag-e-bike na lang yan siya. Giit ng ibang netizens na dapat hindi lang suspended license ang ipinataw sa kanya, kundi revoke license agad para hindi na raw ito makawala sa batas. Nagmukhang kinonsinti pa umano ng LTO ang ginawa nito dahil sa maluwag na hatol na ibinigay nila sa kabila pa man na guilty ito. Nagkakalungkot lamang daw isipin na ang dami pang ginawa at proseso pero nasa 7,000 pesos lamang pala ang multa nito. Idiniin pa nilang sana'y pinag-seminar man lang ito para may konting cargo konsensya siya ulit at maliwanagan sa kanyang kamalian. Sa ngayon may ilang netizens na nanghinayang sa hatol na ibinigay ng ahensya laban na sa motovlogger na si Yana. Ano ang masasabi nyo sa paghatol ng LTO kay motovlogger Yana ng guilty dahil na sa pagtrending ng kanyang issue? Just comment below.